Pagkatapos ng 10 taon ng katahimikan, itinaboy si Jasmine ng sariling pamilya ng kanyang asawa. Inalisan ng ari-arian at kinuha pati ang kanyang mga anak. Sa halip na tuluyang gumuho, kumilos siya, bumangon mula sa pagdurusa at sinimula ng sinag upang bawiin ang lahat ng nawala at ilantad ang mga kasalanan ng pamilya De Villa. Ngunit kapag ang isang ina ay nawalan ng lahat, hanggang saan ang kaya niyang gawin upang mabawi ang hustisya at ang kinabukasan ng kanyang mga anak? Ang marahang tunog ng pag-crack ng pinggan ang unang nagbigay hudyat na tapos na ang lahat. Hindi ito sinadya, ngunit hindi rin ito aksidente. Nanginginig ang mga kamay ni Jasmine, hindi dahil sa bigat ng hawak niya, kundi dahil sa bigat ng katotohanang unti-unting dumadagan sa kanyang dibdib. Sa sahig, ang basag na porselana ay naging simbolo ng kanyang basag na puso, at sa ibabaw ng hapagkainan, ang inihanda niyang piging para sa kanilang anibersaryo ay tila naging isang malamig na libingan ng mga pangarap. Isang oras pa lang ang nakalipas, puno pa ng pag-asa ang puso niya. Ang bango ng paboritong kaldereta ni Ricardo ay nangingibabaw sa buong kusina. Isang amoy na para kay Jasmine ay amoy ng tahanan. Ang kanin ay perpektong pagkaluto, ang mga kandila ay nakasindi na, at ang bote ng alak na matagal na nilang itinago para sa espesyal na okasyong ito ay naghihintay na buksan. Ika-10 anibersaryo nila. 10 taon. Isang dekada ng buhay niya ang ibinigay niya sa lalaking pinangakuan niyang mamahalin habang buhay. Naalala niya ang mga unang taon nila, ang mga pangako ni Ricardo. Ikaw lang ang mamahalin ko, Jasmine, habang buhay. Ang mga salitang iyon ay tila musika sa kanyang pandinig noon. Ngayon, para na lamang itong sirang plaka na paulit-ulit na tumutugtog sa kanyang isipan, isang paalala ng isang kantang hindi na muling magiging buo. Ang tunog ng paghinto ng sasakyan sa garay ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Agad siyang napatayo, inayos ang kanyang bestidang pula, at sinubukang pilitin ang isang ngiti. Si Ricardo na iyon, ang kanyang asawa. Ngunit ang pumasok sa pinto ay hindi ang Ricardong pinakasalan niya. Ang dating matamis na ngiti nito ay napalitan ng isang pagod na pag-igting ng panga. Ang mga mata nitong dating naghahanap sa kanya ay umiiwas. Inihagis nito ang coat sa sofa, isang kilos na puno ng pagkainip. At pagkatapos, naamoy niya ito, isang matamis, bulaklakin, at hindi pamilyar na pabango. Hindi iyon ang pabango niya. "Ricky, kumain na tayo. Nagluto ako ng paborito mo," sabi ni Jasmine. Sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. "Pagod ako, Jasmine. Mamaya na," sagot nito. Hindi man lang siya tinitingnan habang nagluluwag ng kanyang kurbata. "Pero anibersaryo natin," mahinang sabi niya. Doon lang ito lumingon sa kanya, at sa mga mata nito, wala siyang nakitang pagmamahal, tanging pagkainis. "Anibersaryo? Jasmine, wala akong panahon para dyan." Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang buong katawan. Habang nakatalikod ito, nag-vibrate ang cellphone nito sa ibabaw ng mesa. Hindi niya ugaling pakialaman ang gamit ng asawa. Pero ngayong gabi, may nag-udyok sa kanyang gawin ito. Isang puwersang hindi niya maintindihan. Dahan-dahan niyang kinuha ang telepono. Ang screen ay umilaw. Isang mensahe mula sa isang pangalang may kasamang puso. "Isabel." Nanlamig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ang mensahe. Ang mga salita sa screen ay tila mga punyal na sabay-sabay tumusok sa kanyang puso. "Sana ikaw na lang ang kasama ko ngayong gabi. Mahal, I miss your touch." Binitawan niya ang cellphone na para siyang napaso. Ang ingay ng pagbagsak nito sa sahig na gawa sa marmol ay tila kasing lakas ng dagundong sa loob ng kanyang dibdib. Napalingon si Ricardo. Ang pagkainip sa kanyang mukha ay napalitan ng gulat, at pagkatapos ay ng galit nang makita ang telepono sa sahig at ang itsura ng asawa. "Anong ginagawa mo?" Sigaw nito. Ang boses ay biglang tumaas.
Bakit mo pinapakialaman ang gamit ko? Hindi makapagsalita si Jasmine. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Itinuro lamang niya ang nanginginig na daliri sa cellphone. Sa sino? Sino si Isabel? Ang nauutal niyang tanong. Ang bawat salita ay parang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Nag-iwas ng tingin si Ricardo. Ang kanyang pagkakasala ay kitang-kita sa kanyang pag-iwas. Wala kang pakialam. Wala akong pakialam? Napalitan ng nag-aapoy na galit ang paunang pagkabigla ni Jasmine. 10 taon, Ricardo. 10 taon ng buhay ko ang ibinigay ko sa'yo. At sasabihin mong wala akong pakialam kung sino ang babaeng tinatawag mong mahal sa likod ko. Hinaan mo ang boses mo, Jasmine. Bakit? Dahil maririnig ka ng nanay mo? Mabuti. Mabuti para malaman niya kung anong klaseng lalaki ang pinalaki niya. Sa wakas, hinarap siya ni Ricardo. Ang mga mata nito'y nanlilisik. Oo, totoo. May iba ako. Masaya ka na? Dahil sawang-sawa na ako sa'yo. Sawang-sawa na ako sa pagiging perpekto mo, sa pagiging martir mo. Ang pag-amin ay hindi isang bulong na puno ng pagsisisi, kundi isang sigaw na puno ng pagkasuklam. Iyon ang mas masakit. Hindi lang siya nito niloko, kinamuhian pa siya nito. Ang bawat sigaw nila ay umalingaw-ngaw sa malaking bahay at hindi nagtagal, isang anino ang lumitaw sa tuktok ng engrandeng hagdanan. Si Imelda de Villa nakatayo roon sa kanyang sedang roba, ang muka ay isang maskara ng malamig na pagkadismaya. Anong kaguluhan ito? Tanong ni Imelda. Ang boses ay matigas at walang emosyon. Bumababa sa bawat baitang ng hagdan na tila isang reyna na hahatol sa kanyang mga alipin. Napalingon si Jasmine sa biyanan, isang maliit na bahagi. Sa kanya ang umasa sa tulong, sa pangunawa ng isang kapwa babae. Tita, si Ricky po. May babae siya. Nagpatuloy sa pagbaba si Imelda. Hindi man lang sinulyapan ang anak. Ang kanyang mga mata, na kasing lamig ng yelo, ay nakatuon lamang kay Jasmine. Huminto siya sa paanan ng hagdan. Ilang talampakan lang mula sa nag-iiyak na manugang. Tiningnan niya si Jasmine mula ulo hanggang paa na may halong pagkasuklam. At pagkatapos, nagsalita siya. Ang mga salita ay kasing talas ng patalim. Huwag kang umarte na parang biktima, Jasmine. Alam mo ang lugar mo sa pamilyang ito. Napatanga si Jasmine. Ano pong ibig ninyong sabihin? Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Imelda. Ang tungkulin mo ay bigyan kami ng apo at siguraduhin na maayos ang buhay namin. Nabigay mo na si Angela. Nagagampanan mo ang pagbibigay ng pera mula sa negosyo mo. Hanggang doon na lang iyon. Kung ano man ang ginagawa ng anak ko sa labas ng pamamahay na ito para maging masaya siya, wala kang karapatang questionin. Ang katotohanan ay sumampal kay Jasmine nang mas malakas pa sa pisikal na sampal. Hindi siya pamilya, isa siyang kasangkapan, isang taga-anak, isang ATM. Ang lahat ng pagmamahal at serbisyo na ibinigay niya ay walang halaga. Sa sandaling iyon, isang bagay sa loob ni Jasmine ang tuluyang nabasag. Ang huling hibla ng pag-asang pinanghahawakan niya ay naputol. Tumingala siya. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi at tinitigan ang 2 taong sumira sa kanya. Ang kanyang boses na kanina'y puno ng pakiusap, ngayon ay puno na ng matinding kapaitan at tapang na isinilang mula sa kawalan. Maghiwalay na tayo. Sigaw niya. Ang bawat salita ay sumasalamin sa determinasyong na ngayon lang niya naramdaman. Hindi nagulat si Imelda. Sa halip, isang mahinang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tawang puno ng pangaalipusta. Itinaas niya ang kanyang kilay at sinabing, "Tingnan natin kung saan ka pupulutin." Ang salitang hiwalay ay madaling bitawan sa gitna ng nag-aapoy na galit. Ngunit ang kinabukasang kasunod nito ay isang malamig at brutal na katotohanan. Isang lupain kung saan ang hustisya ay nabibili.
at ang pagiging ina ay maaaring agawin. Para kay Jasmine, ang sigaw niya ng kalayaan ay ang mismong sigaw na nagbukas ng mga pintuan ng impyerno. Kinabukasan, hindi sinag ng araw ang gumising kay Jasmine, kundi ang isang katok sa pinto ng kanilang silid. Isang silid na hindi na niya maramdamang kanya. Ang gabing iyon ay ginugol niya sa sahig, nakasandal sa paanan ng kama. Yakap ang kanyang mga tuhod. Hindi natulog si Ricardo sa tabi niya. Hindi niya alam kung saan ito natulog. At sa totoo lang, wala na siyang pakialam. Pagbukas niya ng pinto, isang lalaking naka-Amerikana ang sumalubong sa kanya. Sa likod nito ay si Imelda, ang mukha ay kalmado, na tila ba walang nangyaring sigawan kagabi. Siya si Attorney Diaz, ang abogado ng pamilya. Pakilala ni Imelda. Ang boses ay walang bahid ng anumang emosyon. May dala siyang mga dokumento para sa'yo. Iniabot ng abogado ang isang makapal na folder. Ang mga kamay ni Jasmine ay nanginginig habang tinatanggap ito. Sa loob, nakasulat ang mga salitang hindi niya lubos maintindihan, mga legal jargon tungkol sa annulment, custody, at conjugal properties. Ngunit isang bagay ang malinaw, ang lahat ay pabor sa mga De Villa. Nakasaad doon na voluntaryo niyang isinusuko ang kanyang karapatan sa halos lahat ng ari-arian at, ang pinakamasakit sa lahat, pansamantalang ipinagkakatiwala ang nag-iisang kustodya ni Angela sa ama nito dahil sa kanyang emotional instability. Ano ito? Bulong ni Jasmine. Ang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang pagbasa. Hindi ito totoo. Kasinungalingan ito. Pirmahan mo na lang, Jasmine, sabi ni Imelda na tila nag-uutos sa isang katulong. Para mapadali ang lahat. Hindi ko ito pipirmahan. Matigas niyang sabi. Ibinabato ang folder sa mesa. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Imelda. Akala ko pa naman matalino ka. Kung ayaw mo sa madaling paraan, idaan natin sa korte. Pero binabalaan na kita, Jasmine. Sa mundong ito, kung sino ang may pera, siya ang laging tama. Ang mga sumunod na araw ay isang malaking bangungot. Ang bilis ng mga pangyayari ay hindi maabot ng kanyang isip. Sa isang iglap, nasa loob na siya ng isang malamig na korte. Ang abogado na nakuha niya ay tila natatakot, laging yumuyuko kapag nagsasalita ang abogado ng mga De Villa. Ang korte ay hindi naging isang lugar ng katarungan, kundi isang entablado para sa kanyang pagkasira. Isa-isang tumayo ang mga testigo laban sa kanya. Isang kasambahay na dati lagi niyang binibigyan ng bonus ang nagsabing madalas siyang umuuwing lasing. Ang driver ng pamilya ay sumumpa na lagi siyang may kausap na ibang lalaki sa telepono. Ang bawat salita ay isang gawa-gawang lason, idinisenyo para wasakin ang kanyang pagkatao at patunayang isa siyang masamang ina. Napasigaw siya. Hindi totoo yan, nagsisinungaling sila. Ngunit ang pukpok ng martilyo ng hukom ang laging pumipigil sa kanya. At sa buong panahong iyon, si Ricardo ay nakaupo sa kabilang panig, katabi ang kanyang ina. Hindi siya nito tinitingnan. Kahit isang sulyap wala. Nakatungo lang ito. Pinaglalaruan ang mga daliri na tila isa lamang manunood sa isang palabas na siya mismo ang isa sa mga bida. Ang kanyang pananahimik ang pinakamatinding pagtataksil sa lahat hanggang sa ibinaba ang hatol. Mabilis. Brutal. Dahil sa kapakanan ng bata, ang nag-iisang kustodya ni Angela ay ibinibigay kay Ricardo De Villa. Gumuho ang mundo ni Jasmine. Ang huling eksena sa bahay na yon ay ang pinakamasakit. Pinayagan siyang magpaalam kay Angela sa silid nito. Ang maliit na anghel niya na walang kamalay-malay sa kasamaang nangyayari ay masayang naglalaro ng kanyang mga manika. Mama, aalis ka po? Tanong ni Angela. Ang mga matay puno ng inosenteng pagtataka. Lumuhod si Jasmine,
Pinipigilan ang hagulgol na gustong kumawala mula sa kanyang dibdib. Hinaplos niya ang malambot na buhok ng anak. Saglit lang anak, may pupuntahan lang si mama. Pero pangako. Hinawakan niya ang munting mukha nito. Babalikan ka ni mama. Tandaan mo yan ha? Babalikan ka ni mama. Niyakap niya ito ng mahigpit. Sinisiksik sa kanyang alaala ang amoy at init ng kanyang anak. Tama na ang drama. Ang malamig na boses ni Imelda ang pumutol sa sandali. Umalis ka na. Hinigit ng isang yaya si Angela palayo sa kanya. Ang pag-iyak ng bata habang tinatawag ang kanyang pangalan ay isang tunog na habambuhay na magmamarka sa kanyang kaluluwa. Pagbaba niya, ang mga maleta niya ay nasa may pinto na. Kinuha niya ang mga iyon ng walang imik at naglakad palabas. Habang tinatahak niya ang mahabang driveway, narinig niya ang utos ni Imelda sa gwardiya. Isara mo na ang gate at siguraduhin mong hindi na muling makakatapak dito ang babaeng yan. Ang mabigat na bakal ng gate na nagsara sa kanyang likuran ay ang tunog ng pagsasara ng isang kabanata ng kanyang buhay. Nakatayo siya sa labas ng mansyon sa Alabang, isang lugar na minsan niyang tinawag na tahanan, na ngayon ay naging simbolo ng kanyang bilangguan at pagkatapon. Dala ang dalawang maleta at basag na puso, wala siyang ibang pag-aari, walang pera, walang anak, walang natira. Umupo siya sa isang bench sa di kalayuan, habang unti-unting pumapatak ang ambon. Ang bawat patak ay tila nakikidalamhati sa kanya. Hindi niya alam kung saan pupunta. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Niyakap niya ang sarili habang nanginginig sa lamig at pighati. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, nagring ang kanyang telepono, numero ng kanyang abogado. May kaunting pag-asang sumibol sa kanyang dibdib. Hello, attorney? Miss Santos. Ang boses sa kabilang linya ay mababa at puno ng pag-aatubili. Pasensya na talaga. May masama akong balita. Kumuyom ang kamao ni Jasmine. Ano pa ba ang masasama dito? Nagkaroon ng sandaling katahimikan bago nagsalita muli. Ang abogado, ang mga salita'y tila isang hatol ng kamatayan. Miss Santos, dinala nila si Angela sa isang ampunan. Ang pagbagsak, sabi nila, ang pinakamasakit na bahagi nito ay hindi ang pagtama sa lupa, kundi ang mga sandali sa ere. Habang unti-unti mong nakikita ang lahat ng minahal mo na lumiliit at lumalayo. Para kay Jasmine, ang pagbagsak ay walang katapusan. Ang bawat salita ng abogadong yon sa telepono, dinala nila si Angela sa isang ampunan, ay hindi ang lupa. Iyon ay ang pagtulak sa kanya mula sa mas mataas pang bangin na hindi niya alam na umiiral pala. Ang telepono ay bumagsak mula sa kanyang kamay, ngunit hindi niya narinig ang pagtama nito sa basang semento. Wala na siyang marinig kundi ang ugong sa loob ng kanyang tainga, ang paulit-ulit na salitang ampunan. Isang ampunan, ang kanyang munting prinsesa, ang kanyang Angela na natutulog sa isang malambot na kama na may katabing mga laruan, ay ipinadala sa isang lugar para sa mga batang walang pamilya. Pero may pamilya si Angela. May ina siya. At ang inang yon ay siya. Hindi niya namalayan kung gaano siya katagal nakaupo sa bench na yon. Ang ambon ay naging ulan. Ang damit niya ay basang-basa na. At ang lamig ay tumatagos na hanggang sa kanyang mga buto. Ngunit hindi niya ito naramdaman. Ang tanging naramdaman niya ay ang isang malawak at nakakabinging kawalan. Napilitan lamang siyang tumayo nang magsimulang maglakad ang mga tao pauwi mula sa trabaho. Ang kanilang mga payong ay tila mga makukulay na kabute sa dilim. Tinitingnan niya ang mga pamilyang magkasamang naglalakad. Isang ama na buhat-buhat ang kanyang anak, isang ina na hila-hila ang kamay ng kanyang paslit. Ang bawat tawa, bawat ngiti ay isang saksak sa kanyang puso. Dati, ganito rin sila. Dati. Sa natitirang lakas,
Binitbit niya ang kanyang mga maleta at naglakad ng walang patutunguhan hanggang sa napadpad siya sa isang eskinita kung saan may nakasabit na karatulang room for rent. Sa kakarampot na perang natira sa kanyang pitaka, binayaran niya ang 1 linggong upa para sa isang maliit, masikip at madilim na silid na amoy luma. Iyon ang naging kanlungan niya. Ang 4 na sulok ng kwartong iyon ang naging saksi sa kanyang pagtangis. Sa loob ng 2 araw, hindi siya kumain, hindi siya nagsalita. Nakahiga lang siya sa manipis na kutsyon, nakatitig sa kisame na may mga mantsa ng tubig, hinahayaan ang sarili na malunod sa dagat ng pighati. Ngunit sa 3 araw, habang binubuksan ang isa sa kanyang mga maleta para hanapin ang larawan ni Angela, may nahawakan siyang isang matigas na bagay sa ilalim ng mga damit. Isang lumang kahon na gawa sa kahoy. Ito ang kahon ng kanyang ina. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, maayos na nakasalansan ang mga gamit na minana pa niya. Mga makukulay na sinulid, maliliit na kahoy na shuttle, at isang maliit na bibit-bit na luom o habihan. Naamoy niya ang pamilyar na amoy ng sinulid at kahoy, at sa isang iglap, bumalik ang lahat ng alaala. Biglang nakita niya ang sarili bilang isang batang paslit, nakaupo sa tabi ng kanyang ina habang ito'y matiyagang naghahabi. Ang bawat galaw ng mga kamay nito ay tila isang sayaw, mabilis, tiyak, at puno ng pagmamahal. "Bakit po kayo naghahabi, Mama?" tanong ng batang si Jasmine. Ngumiti ang kanyang ina, hinahaplos ang kanyang buhok. "Dahil dito, anak," sabi nito, itinituro ang mga hibla ng sinulid. Sa bawat hibla, may kwento. Ang pula ay para sa katapangan. Ang asul, para sa kapayapaan. Ang dilaw, para sa pag-asa. Kapag pinagsama-sama mo sila, hindi ka lang gumagawa ng tela, gumagawa ka ng isang pangarap. Ang mga salitang iyon, na matagal nang natabunan ng sakit at pagdudusa, ay biglang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang pangarap, pag-asa, katapangan. Tumingin siya sa larawan ni Angela. Ang ngiti nito, ang tanging liwanag sa madilim na silid. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa batang naghihintay na tuparin niya ang kanyang pangako. Babalikan ka ni Mama. Isang bagong determinasyon ang umusbong sa kanyang puso. Winalis niya ang kanyang mga luha. Kung kinuha man ng mga Devilla ang kanyang pera at ang kanyang anak, may isang bagay na hindi nila makukuha sa kanya, ang kanyang talento, ang pamanang iniwan ng kanyang mga magulang. Buong magdamag, sa liwanag ng isang maliit na bombilya, sinimulan niyang maghabi. Ang kanyang mga daliri na nooy nanginginig sa pighati, ngayon ay naging matatag. Ang bawat pagpasok ng shuttle, ang bawat paghigpit ng sinulid ay isang dasal, isang pangako. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang sakit, galit, at pananabik sa kanyang unang obra. Isang maliit na table runner, pinaghalong kulay ng asul at dilaw, kapayapaan at pag-asa. Kinabukasan, gamit ang natitirang pera, nagpunta siya sa isang internet cafe. Gumawa siya ng isang simpleng online page at pinangalanan niya itong Sinag. Dahil sa gitna ng pinakamatinding dilim, kahit isang maliit na sinag ng liwanag ay sapat na para magbigay ng pag-asa. Ipinost niya ang larawan ng kanyang unang gawa. Lumipas ang mga oras. Walang nangyari. Nagsimula na naman siyang panghinaan ng loob. Ngunit bago siya tuluyang umalis, isang notifikasyon ang lumitaw sa screen. Isang order. May bumili. Isang tao sa malayong lugar ang nakakita ng halaga sa kanyang gawa. Isang ngiti ang unti-unting gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi ito isang masayang ngiti, kundi isang nanginginig, basang-basa sa luha, ngunit totoong nangiti. Ito na ang simula. Ang kanyang unang hakbang. Sa sumunod na linggo, unti-unting dumami ang mga order, mga panyo, mga unan, maliliit na wall decor.
Sapat lang para sa kanyang pang-araw-araw na gastos at para makapag-ipon ng paunti-unti. Ang bawat pisong naiipon niya ay inilalagay niya sa isang sobrang may nakasulat na para kay Angela. Isang gabi, habang tinatapos ang isang order, isang email ang pumasok sa kanyang inbox. Galing ito sa isang The Alabaster Hotel, isang bagong boutique hotel sa Taguig. Ang mensahe ay maikli at direkta. Dear Miss Santos, we are impressed with the unique quality of your woven products on your Sinag page. We are looking for a local artist to supply artisanal runners, placemats, and wall hangings for all 50 rooms of our hotel. We would like to request a formal proposal and quotation at your earliest convenience. Napatakip si Jasmine sa kanyang bibig. 50 kwarto. Ito na yon. Ang pagkakataong makabangon. Ang pagkakataong makapag-ipon ng sapat na pera para kumuha ng magaling na abogado at labanan ang mga divilya. Ngunit habang binabasa niya muli ang email, ang kanyang pag-asa ay biglang sinampal ng isang malupit na realidad. Paano siya gagawa ng proposal kung wala siyang sapat na puhunan para sa mga materyales? Ang perang naipon niya ay hindi pa sapat kahit para sa 10% ng kakailanganin. Ang malaking oportunidad na nasa harapan niya ay tila isang malaking pader na hindi niya kayang akyatin. Ang isang maliit na sinag ng liwanag, gaano man ito kaliit, ay may kapangyarihang bumasag sa pinakamatinding dilim. Hindi nito kailangang maging isang nakakasilaw o mailaw na araw. Minsan, ang kailangan lang ay isang munting ningas para muling sindihan ang isang pusong nawalan ng pag-asa. Para kay Jasmine, ang isang email ay hindi lang isang mensahe. Ito ay isang sinag. At ang sinag na yon ay malapit ng maging isang nagliliyab na apoy. Ang bigat ng oportunidad ay kasing hirap pasanin ng bigat ng kawalan. Nakatitig si Jasmine sa email mula sa Alabaster Hotel. Binabasa ito ng paulit-ulit na para bang sa pagbabasa niya'y biglang lilitaw ang puhunang kailangan niya. 50 kwarto. Ito ay isang kontratang maaaring magbago ng lahat. Ngunit sa pagitan niya at ng tagumpay na yon ay isang pader na gawa sa pera. Isang bagay na wala siya. Kinagat niya ang kanyang labi. Ang utak ay tumatakbo ng mabilis. Mga bangko? Hindi siya aaprubahan. Mga lending company? Masyadong malaki ang interes. Habang papalapit siya sa bingit ng pagsuko, isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip. Isang pangalan mula sa nakaraan, bago pa man dumating ang mga divilya sa buhay niya. Si Sarah, ang kanyang matalik na kaibigan mula sa kolehiyo. Nag-alinlangan siya. Mahigit 10 taon na silang hindi nagkikita ng maayos. Ang kasal niya kay Ricardo, ang unti-unting naglayo sa kanila. Nahihiya siya, nahihihiyang humingi ng tulong, nahihiyang aminin ang kanyang kabiguan. Ngunit nang muli niyang maisip ang mukha ni Angela, nawala ang lahat ng hiya. Ang pagmamahal ng isang ina ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang orgulyo. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang idinadayal ang numero ni Sarah na dasal niya'y hindi pa nagbabago. Sa pangatlong ring, isang pamilyar na boses ang sumagot. Hello? Sa Sarah! Si Jasmine to! Isang sandaling katahimikan. At pagkatapos, Jas! Oh my God! Jas! Ikaw nga! Kumusta ka na? Ang init at sigla sa boses ni Sarah ay hindi nagbago at sapat na yon para magsimulang mamuo ang luha sa mga mata ni Jasmine. Nagkita sila sa isang maliit na kapihan. Doon, ibinuhos ni Jasmine ang lahat. Ang pagtataksil ni Ricardo, ang kalupitan ni Imelda, ang masakit na pagkawala ni Angela. Hindi siya hinusgahan ni Sarah. Nakikinig lang ito. Ang mga matay puno ng pag-unawa at galit para sa mga taong nanakit sa kanya. Nang ipakita ni Jasmine ang email mula sa hotel, agad na naintindihan ni Sarah ang problema. Bago pa man makapagsalita si Jasmine para mangutang, kinuha ni Sarah ang kanyang kamay. Hindi ka umuutang, Jasmine, mariing sabi ni Sarah. Nag-i-invest ako. Sa'yo. Sa talento mo.
Matagal ko nang alam na may mararating ka. Sila ang naging hadlang. Sa araw na yon, hindi lang puhunan ang nakuha ni Jasmine. Nakuha niya muli ang isang kaibigan at isang paalala na may mga taong naniniwala pa rin sa kanya. Ang sumunod na mga linggo ay naging isang malabo ngunit determinadong pagtatrabaho. Inilipat ni Jasmine ang kanyang mga gamit sa maliit na bodega sa likod ng bahay ni Sarah. Magkasama sila, kasama ang dalawa pang tinahi na tinulungan ni Sarah na hanapin, ay nagtrabaho araw at gabi. Ang maliit na bodega ay napuno ng tunog ng mga habihan, ng tawanan, at ng walang sawang pag-asa. Ang bawat hibla na hinahabi ni Jasmine ay isang dasal. Ang bawat produkto na natatapos ay isang hakbang palapit kay Angela. Samantala, sa kabilang dulo ng syudad, sa malaking mansyon sa Alabang, ibang-iba ang tunog na maririnig. Ang tunog ng pag-aalala. Si Imelda de Villa na sanay sa walang limitasyong paggasta ay nakatayo sa harap ng kahera ng isang high-end boutique. Ang mukha ay namumula sa hiya. Declined? Anong ibig mong sabihin na declined? Galit niyang sabi sa sales lady. Subukan mo ulit. Baka nagkamali ka lang. Ngunit sa pangatlong subok, pareho pa rin ang resulta. Ang pondong dati tila walang katapusan ay nagsisimula ng matuyo. Sa opisina naman ng De Villa Corporation, si Ricardo ay nakatitig sa mga numero na hindi niya maintindihan. Ang mga kliyenteng dating hawak ni Jasmine dahil sa kanyang husay sa pakikipag-usap ay unti-unting nawawala. Ang mga empleyado ay walang respeto sa kanya. Isang araw, sinigawan siya ng isang major investor sa telepono dahil sa isang palpak na desisyon. Ibinagsak niya ang telepono, ang kanyang kamao ay tumama sa makintab na mesa. Hindi ko kaya to, sigaw niya sa kawalan. Ang anino ng kanyang asawa, ang asawang itinakwil niya, ay mas malaki pa kaysa sa kanya sa loob ng opisinang yon. Hindi alam ni Jasmine ang mga detalyang ito, ngunit nararamdaman niya ang pagbabago sa hangin. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay ang katuparan ng kanyang sariling pangako. Dumating ang araw ng delivery. Isang van na puno ng mga kahon na may tatak na sinag ang huminto sa harap ng The Alabaster Hotel. Personal na sinalubong ni Jasmine ang hotel manager. Habang binubuksan ang mga kahon, ang mukha ng manager ay napuno ng paghanga. Ang bawat piraso ay perpekto. Makalipas ang isang linggo, pumasok ang bayad sa kanyang bank account. Nakaupo si Jasmine sa harap ng laptop sa maliit na apartment na inuupahan na niya ngayon. Nakita niya ang mga numero, isang halagang hindi niya kailanman hinawakan para sa sarili niya. Bigla siyang napahagulgol. Ngunit hindi ito luha ng pighati. Ito ay luha ng tagumpay, luha ng kalayaan. Ang unang tunay na hininga ng isang bagong buhay. Ang unang ginawa niya ay bayaran si Sarah, na may kasamang interes at tubo. Ang sumunod, inilipat niya ang kanyang operasyon mula sa bodega. Nagrenta siya ng isang maliit, ngunit maayos na opisina sa isang building sa Bonifacio Global City. Ang pagtayo sa loob ng kanyang sariling espasyo, gaano man kaliit, na may pangalang sinag sa pinto, ay isang tagumpay na mas matamis pa sa anumang salapi. Ngayong mayroon na siyang pondo at katatagan, oras na para sa susunod na hakbang. Ang hakbang na matagal na niyang pinaghahandaan. Kumuha siya ng telepono at nag-search online. Best Private Investigator in Manila. Nakipagkita siya sa isang lalaking nasa edad 50, may matalas na mga mata at tahimik na kilos. Umupo sila sa isang sulok ng isang di gaanong mataong restaurant. Anong maipaglilingkod ko sa'yo, ma'am? Tanong ng investigador. Huminga ng malalim si Jasmine. Ang boses niya, nang magsalita siya, ay kalmado, malamig, at puno ng bakal na determinasyon. Gusto kong imbestigahan ang pamilyang De Villa, Ricardo at Imelda De Villa. Gusto kong malaman ang lahat. Ang kanilang financial status, ang bawat kahinaan nila, ang bawat sikretong itinatago nila, at higit sa lahat, sabi niya, idiniin ang bawat salita.
Gusto kong malaman kung saang ampunan nila dinala ang anak ko. Gusto kong malaman ang pangalan ng lugar na iyon. Ang nakaraan ay isang hardin na hindi mo na binabalikan. Ang ilang bulaklak ay nananatiling maganda sa alaala, habang ang mga tinik at damo ay pilit na kinakalimutan. Ngunit may mga lihim na tila mga ugat na nakabaon ng malalim sa ilalim ng lupa. Gaano man katagal, gaano man kalalim, darating ang araw na sisibol din ang mga ito at ang kanilang pag-usbong ay maaring maging lason sa kasalukuyan. Lumipas ang isang linggo. Para kay Jasmine, ang bawat araw ay isang paghihintay na puno ng kaba at pag-asa. Ang kanyang negosyong sinag ay unti-unting lumalago, ngunit ang kanyang isip ay nasa iisang bagay lamang. Ang tawag mula kay Mr. Reyes, ang pribadong investigador. At sa wakas, dumating din ang tawag. Miss Santos, may mga pauna na akong impormasyon, sabi ng boses sa kabilang linya. Professional at walang emosyon. Magkita tayo sa dati nating lugar. Ang kapihan ay tahimik tulad ng dati. Umupo si Jasmine sa pinakasulok na booth. Ang kanyang mga kamay ay magkahawak sa ibabaw ng mesa para pigilan ang panginginig. Dumating si Mr. Reyes, inilapag ang isang manipis na brown envelope sa mesa at umupo sa tapat niya. Unahin natin ang pinakamadali. Simula niya, tama ang hinala mo. Lubog sa utang ang mga De Villa. Binuksan niya ang envelope at inilatag ang ilang mga dokumento. Mga bank statement, mga ulat sa credit card, mga liham mula sa mga kolektor. Mula nang umalis ka, bumagsak ang kita ng kanilang kumpanya. Si Ricardo ay walang kakayahang magpatakbo nito. Si Imelda naman, patuloy sa kanyang marangyang pamumuhay. Ang kanilang mga investment ay nalugi. Sa madaling salita, Miss Santos, paubos na ang kanilang kayamanan. Konting panahon na lang at babagsak sila. Isang maliit na bahagi ni Jasmine ang nakaramdam ng kasiyahan, isang mapait na tagumpay. Ngunit mabilis itong nawala. Hindi ito ang pinakamahalaga. Ang anak ko, Mr. Reyes, may balita na ba kayo? Pinagtatrabahuhan pa namin, ma'am. Ma'am, mahigpit ang utos ng mga De Villa na itago ang impormasyon. Pero huwag kayong mag-alala. Malalaman din natin yan. Ngunit, huminto siya. Tinitigan si Jasmine ng diretso sa mata. May isa pa akong nakita. Isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang bagay mula sa nakaraan. Kumuha siya ng isa pang set ng mga papel mula sa kanyang briefcase. Ang mga ito ay lumana, naninilaw, at malutong sa paglipas ng panahon. Mga kopya ng mga lumang dyaryo. Inilatag niya ang isang clipping sa mesa. Ang headline, Santos Textiles, nagsaklolo sa pagkalugi. Ang petsa ay mahigit 20 taon na ang nakalipas. Nanlamig ang buong katawan ni Jasmine. Santos Textiles, ang negosyo ng kanyang mga magulang. Ang negosyong nagbigay sa kanila ng magandang buhay at ang negosyong unti-unting pumatay sa kanila. Bakit ninyo ito ipinapakita sa akin? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig. Hindi sumagot si Mr. Reyes. Sa halip inilatag niya ang isa pang clipping sa tabi nito. Ang headline, De Villa Corporation, nagpalawak sa industriya ng tela. Ang petsa, 2 buwan pagkatapos ideklara ang pagkalugi ng Santos Textiles. Ang De Villa Corporation ay isang maliit na trading company lang noon, Miss Santos. Walang sino man sa industriya ang nakakakilala sa kanila. Paliwanag ng investigador. Ang kanyang boses ay mababa at makahulugan. Pero bigla, pagkatapos bumagsak ang kumpanya ng mga magulang mo, nagkaroon sila ng malaking kapital. Pinasok nila ang industriya ng tela. Kinuha ang mga dating kliyente at supplier ng Santos Textiles. Ang pagbagsak ng pamilya mo, ang naging simula ng pag-angat nila. Ang amoy ng lumang papel ay tila nagdala kay Jasmine pabalik sa nakaraan. Bigla niyang naalala ang kanyang ama, nakaupo sa madilim nitong opisina,
Napapalibutan ng mga ledger, ang muka ay pagod at puno ng pag-aalala. Naalala niya ang kanyang ina na tahimik na umiiyak sa kusina, sinusubukang itago ang kanilang mga problema mula sa kanya. Naalala niya ang mga huuling araw nila, ang pagkawala ng kanilang bahay, ang sakit, ang pighati na nagdulot sa kanilang maagang pagkamatay. At pagkatapos, nagsimulang mag-ugnay ang mga tuldok sa kanyang isipan. Naalala niya ang mga komento ni Imelda sa mga dinner party. Ang kalidad ng telang iyan ay hindi maganda. Alam ko ang isang supplier na mas makakamura ka. Palagi siyang nagtataka kung paano naging ganoon kaalamado ang biyenan niya sa isang industriyang hindi naman nito linya. Ngayon, naiintindihan na niya. Hindi ito pagkakataon. Tumingin siya kay Mr. Reyes. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng kalungkutan, kundi ng isang bagong apoy, isang malamig at mapanganib na apoy. Hindi na ito tungkol sa anak ko lang, bulong niya, na mas para sa sarili niya kaysa sa investigador. Ito ay para sa kanyang mga magulang, para sa kanilang ninakaw na buhay. Mr. Reyes, sabi niya, ang kanyang boses ay matatag na ngayon. Kalimutan mo muna ang finances nila. Si Imelda. Imbestigahan ninyo ang nakaraan niya. Bawat detalye, bawat transaksyon 20 taon na ang nakalipas. Gusto kong malaman kung paano niya nakuha ang kapital na yon. Tumango ang investigador na tila inaasahan na ang utos na ito. Habang nililigpit nito ang mga dokumento, nagring ang kanyang telepono. Sinagot niya ito, nakinig sandali. At pagkatapos ay tumingin kay Jasmine, ang kanyang professional na kalmaduhan ay biglang nabahira ng pagkaapurahan o Miss Santos! Sabi niya pagkatapos ibaba ang tawag, ang kanyang boses ay apurado. May balita ang tao ko. Napahawak ng mahigpit si Jasmine sa gilid ng mesa. Ang anak ko? Oo, sagot ni Mr. Reyes. Nahanap ko na ang pangalan ng ampunan, pero may mas importante kang dapat malaman tungkol dito. Ang takot ay isang halimaw na natutulog. Sa karamihan ng panahon, ito'y nakakulong sa pinakamadilim na sulok ng isipan, pinapakalma ng kayamanan, kapangyarihan, at ng kumpiyansang ang mga lihim ng nakaraan ay mananatiling nakabaon. Ngunit kapag naramdaman nitong may naghuhukay, kapag naamoy nito ang panganib, ang halimaw na iyon ay magigising. At sa kanyang paggising, walang awa nitong sisilain ang sinumang mga has na gambalain ang kanyang pagkakahimbing. Ang umaga sa mansyon ng mga De Villa ay hindi na kasing payapa ng dati. Para kay Imelda, ang bawat pagsikat ng araw ay may dalang bagong anino ng pagkabalisa. Ang katahimikan ng malaking bahay ay hindi na nagbibigay ng kapayapaan, kundi isang paalala ng kanilang lumiliit na mundo. Ang bawat tawag mula sa bangko, ang bawat sulat mula sa credit card company, ay tila maliliit na bitak sa pundasyong matagal niyang iningatan. Nakatayo siya sa kanyang beranda, hawak ang isang tasa ng mamahaling kape na tila nawalan na ng lasa. Mula roon, tanaw niya ang malawak na hardin, ngunit hindi ang ganda nito ang kanyang nakikita, kundi ang gastos sa pagpapanatili nito. Ang lahat ay may katumbas na presyo, at ang presyo ng kanilang pamumuhay ay nagsisimula ng maging napakamahal. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, tumunog ang kanyang personal na telepono. Isang numerong iilan lang ang nakakaalam. Isang pangalan ang lumitaw sa screen na nagpakunot ng kanyang noo. Sinagot niya ito. Anong kailangan mo? Bungad niya. Walang anumang pagbati. May problema tayo, senyora, sabi ng boses sa kabilang linya. Isang dating tauhan sa De Villa Corporation na nananatiling tapat sa kanya dahil sa utang na loob at sa takot. Ang manugang ninyo, si Jasmine Santos, may mga ginagawa siyang hindi ninyo magugustuhan. Napatayo ng tuwid si Imelda. Diretsuhin mo ako. Nag-hire siya ng private investigator, senyora. At hindi lang yon. Ang pinapaiimbestiga niya ay
Hindi lang ang kasalukuyang sitwasyon ninyo, kundi ang nakaraan. Partikular na ang mga pangyayari 20 taon na ang nakalipas. Ang tasa ng kape ay halos mabitawan ni Imelda. 20 taon. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang likuran. Isang takot na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang halimaw ay gumalaw. Ang mga lihim na akala niya'y sementado na ay biglang naging marupok. Idagdag pa rito ang mga naririnig niyang bulong-bulungan tungkol sa sinag, ang maliit na negosyong nagiging sikat dahil sa kalidad nito. Ang babaeng itinakwil niya, ang babaeng akala niya'y durog na, ay hindi lang bumabangon. Lumalaban ito. Salamat sa impormasyon, sabi niya. Ang boses ay kasing lamig ng yelo bago ibaba ang tawag. Ang kanyang unang reaksyon ay hindi gulat, kundi galit. Isang dalisay at nag-aapoy na galit. Sino si Jasmine para maghukay? Isang hamak na ampon sa kanyang pamilya na binigyan niya ng pangalan at karangyaan. Pumasok siya sa kanyang opisina at kinuha ang telepono. Mayroon siyang listahan ng mga supplier ng tela sa buong bansa. Alam niya kung sino ang pangunahing pinagkukunan ng materyales para sa mga maliliit na negosyante. Idininial niya ang numero ng may-ari, isang lalaking minsan na niyang tinulungan. Mr. Chua, sabi niya nang sagutin ang tawag. Ang boses ay madiin ngunit kalmado. Imelda de Villa ito. Kumusta na ang negosyo? Narinig ko'y maganda raw ang takbo. Sayang naman kung biglang magkakaproblema. May isang maliit na brand na tinatawag na Sinag. Ayoko nang marinig ang pangalang yan. Nagkakaintindihan ba tayo? Hindi na niya hinintay ang sagot. Alam niyang naintindihan nito ang banta. Iyon ang unang hakbang, ang pagputol sa ugat. Ngunit hindi iyon sapat. Kailangan niyang sirain hindi lang ang negosyo ni Jasmine, kundi ang pangalan nito. May tinawagan siyang isang PR consultant na kilala sa paggawa ng black propaganda. Gusto kong gumawa kayo ng kwento, utos niya. Isang ina na iniwan ang sariling anak sa isang ampunan para lang sa kanyang ambisyon, isang babaeng gahaman sa pera. Ikinalat ninyo sa lahat ng blogs, sa lahat ng social media. Gusto kong isumpa ng mga tao ang pangalan niya. Nang gabing iyon, hinarap siya ni Ricardo sa sala. Ang anak niya, na dati sunod-sunuran, ay may bahid ng tapang sa mga mata. Mama, anong ginagawa mo? Tanong nito. Narinig ko ang mga utos mo. Hindi ba't sobra na yan? Si Jasmine pa rin ang ina ng anak ko. Hinarap siya ni Imelda, ang mga matay nanlilisik. At nasaan ang anak mo ngayon, Ricardo? Nasa isang institusyon. Dahil sa katangahan mo, dahil sa kahinaan mo, ginagawa ko lang ang nararapat para protektahan ang pamilyang ito. Isang bagay na hindi mo kayang gawin. Ang babaeng yan ay isang ahas. At bago pa niya tayo matuklaw, kailangan na nating putulin ang ulo niya. Tumalikod si Ricardo, talunan. Ang munting tapang nito ay agad na naglaho. Naiwang mag-isa si Imelda sa malawak na sala. Naglakad siya patungo sa isang aparador at kinuha ang isang lumang photo album. Binuklat niya ito sa isang pahina na bihirang tingnan. Naroon ang isang larawan ng isang masayang pamilya, isang lalaki, isang babae, at isang batang babae na may malaking laso sa buhok. Ang pamilyang Santos, ang mga taong naging hagdanan niya sa tagumpay. Hinaplos niya ang larawan gamit ang kanyang daliri, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa isang malamig na pagtatagumpay. Isang ngiting demonyo ang gumuhit nila sa kanyang mga labi. Nagawa na niya ito dati. Kaya niya itong gawin ulit. Kinuha niya ang kanyang telepono sa huling pagkakataon ng gabing iyon. Idininial niya ang numero ng direktora ng ampunan, isang babaeng may malaki ring utang na loob sa kanya. May ipapakiusap lang sana ako. Simula niya, ang boses ay tila pulot sa tamis. Ang dating asawa ng anak ko, si Jasmine. Malamang ay dadalawin niya riyan si Angela. Gusto ko lang siguraduhin na
hindi siya magkakaroon ng komportableng karanasan. Huminto siya sandali, hinahayaang lumubog ang tunay na kahulugan ng kanyang mga salita. Gawin mong miserable ang bawat pagbisita niya. May mga lugar na sagrado, hindi dahil sa istruktura o pangalan nito, kundi dahil sa mga alaalang nakakabit dito. At may mga pangalan na tila mga susi, mga susing maaaring magbukas ng mga pintong matagal nang nakasara at magbunyag ng mga katotohanang may kapangyarihang baguhin ang lahat. Para kay Jasmine, ang paglalakbay niya sa isang simpleng ampunan ay hindi lamang isang pagbisita. Ito ay isang pagbabalik sa isang pamanang hindi niya alam na umiiral. Bahay Pag-asa. Iyon ang pangalan ng ampunan. Ibinigay ni Mr. Reyes ang address kasama ang isang babala. May nalaman ako, Miss Santos. Ang direktora ng ampunan, si Mrs. Alonso, ay may malaking utang na loob kay Imelda de Villa. Mag-ingat ka. Ang babala ay umalingaw-ngaw sa isip ni Jasmine habang papasok siya sa mga gate ng Bahay Pag-asa. Simple lang ang lugar, ngunit malinis at mukhang mapayapa. Ngunit sa ilalim ng kapayapaang iyon, naramdaman niya ang isang malamig na tensyon. Sinalubong siya sa lobi ng isang babaeng nasa edad na, may suot na salamin at isang pilit na ngiti. Si Mrs. Alonso. Good morning. Anong kailangan nila? Tanong nito. Ang boses ay matigas at walang anumang init. Ako po si Jasmine Santos, ina ni Angela Santos de Villa. Gusto ko po siyang makita. Ang nangiti ni Mrs. Alonso ay agad na naglaho. Si Mrs. Santos. Mayroon kaming mahigpit na patakaran dito. Ang visiting hours ay tuwing Sabado lamang, mula 2:00 hanggang 4:00 ng hapon. At kailangan may court order. Pero ina niya ako. Giit ni Jasmine, ipinapakita ang kopya ng kanyang birth certificate at ang ID. Hindi sapat yan, sabi ng direktora. Hindi man lang tinitingnan ang mga papel. Bumalik na lang kayo sa Sabado. Marami pa kaming ginagawa. Tumalikod ito. Isang malinaw na pagtatapos sa kanilang usapan. Naiwang nakatayo si Jasmine sa gitna ng lobby. Ang kanyang puso ay dinudurog. Pero hindi siya sumuko. Umupo siya sa isa sa mga upuan, determinado na maghintay. Habang naghihintay, narinig niya ang tawanan ng mga bata mula sa hardin sa likod. Sumilip siya sa bintana at doon, nakita niya siya. Ang kanyang Angela. Nakaupo ito sa isang duyan, mag-isa habang ang ibang mga bata ay naghahabulan. Ang dating masayahing mukha ng kanyang anak ay napalitan ng isang permanenteng lungkot. Niyayakap nito ang isang luma at pudpod ng manika. Ang puso ni Jasmine ay halos sumabog sa pananabik at awa. Gusto niyang tumakbo, yakapin ang kanyang anak at sabihing narito na si Mama, ngunit pinigilan niya ang sarili. Sa parehong sandali, ang kanyang mga plano ay nasira rin sa labas. Nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang bagong supplier. Pasensya na, Ma'am Jasmine, hindi na kami makakapag-deliver sa inyo. May tumawag sa amin, 1 taong makapangyarihan. Ayaw naming madamay. Alam na niya kung sino iyon. Si Imelda. Ang galamay ng demonyo ay umaabot kahit saan. Bumalik siya sa loob, lalo pang naging determinado. Habang naghihintay, sinabi niyang gagamit muna siya ng banyo. Ngunit sa halip na dumiretso doon, sinadya niyang maligaw sa mga pasilyo. Naghahanap siya ng kahit anong maaring makatulong. Napadpad siya sa isang maliit na silid-aklatan na nagsisilbi ring opisina. Walang tao. Pumasok siya, ang puso'y kumakabog. Ang kanyang mata ay agad na naagaw ng isang malaking plaque na nakasabit sa dingding. Ito ay isang tansong plaque. Makintab at malinaw pa ang pagkakasulat. Ito ay isang listahan ng mga founding benefactors, ang mga taong nagbigay ng pinakamalaking donasyon para maitayo ang Bahay Pag-asa. Binasa niya ang mga pangalan, umaasang makakita ng koneksyon sa mga De Villa. Ngunit hindi pangalan nila ang nakita niya. Sa pinakatuktok ng listahan, nakaukit sa tanso ang 2 pangalan na halos magpatigil sa kanyang paghinga.
In loving memory of Mr. and Mrs. Santos, Ernesto and Ligaya. Santos, Ernesto and Ligaya Santos, ang kanyang papa at mama. Napaatras si Jasmine, napasandal sa pader, ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Hindi maari. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang mga pira-pirasong pag-uusap mula sa kanyang pagkabata. Ang kanyang ama na laging nagsasabing, ang pinakamahalagang pamana ay hindi pera, anak, kundi ang tulong na ibinibigay mo sa iba. Ang kanyang ina na nagpapakita sa kanya ng mga larawan ng mga batang lansangan, ang kanilang pangarap na magtayo ng isang pundasyon para sa mga ulila. Ito pala iyon. Ito ang kanilang pangarap. Isang pundasyong itinayo nila sa ilalim ng kanilang mga pangalan na pinamahalaan ng isang board of trustees para manatiling pribado at malayo sa atensyon ng publiko. Isang pamanang hindi nila kailanman na ikwento sa kanya ng detalyado, marahil para protektahan siya. Ang kalupitan ng sitwasyon ay biglang luminaw sa kanya na tila isang kidlat. Ipinadala ni Imelda ang kanyang apo, ang sariling apo nito, sa isang ampunan na itinayo ng mismong pamilyang ninakawan at sinira niya. Hindi dahil alam ni Imelda ang koneksyon, kundi dahil sa isang malupit na kabalintunaan ng tadhana. Ito ang pinakamalapit at pinakamadaling paglagyan. Para kay Imelda, ito ay isang simpleng pagtatapon. Para sa tadhana, ito ay isang paghahatol. Isang tawa ang kumawala sa bibig ni Jasmine. Isang tawang walang saya, puno ng pait at isang nakakatakot na kaliwanagan. Ang mga luha ay bumuhos mula sa kanyang mga mata. Ngunit hindi na ito luha ng pighati. Ito ay luha ng galit, ng lakas, at ng isang banal na katarungan. Hindi na siya isang biktima na nakikipaglaban para sa kanyang anak. Siya na ngayon ang tagapagmana. Ang tagapagmana ng isang pamanang kailangang protektahan. Ang tagapagmana ng isang hustisyang kailangang ipaglaban. Ang lugar na ito, ang Bahay Pag-asa, ay hindi teritoryo ng mga Divilla. Ito ay kanyang tahanan. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang panginginig sa kanyang mga kamay ay napalitan na ng isang matatag at malamig na determinasyon. Idininial niya ang numero ni Mr. Reyes. Nang sumagot ito, ang kanyang boses ay hindi na boses ng isang kliyente. Ito ay boses ng isang reyna na babawiin ang kanyang kaharian. Mr. Reyes, baguhin ang plano. Sabi niya, ang bawat salita ay matigas at puno ng kapangyarihan. Hindi na ito tungkol sa anak ko lang. Ibagsak natin sila. Sa isang digmaan, ang pinakapanganib na sandali ay hindi ang simula ng laban, kundi ang bisperas ng inaakalang tagumpay. Ito ang sandali kung kailan ang kumpiyansa ay nagiging kapabayaan. Ang sandali kung kailan ang isang halimaw na nasusukol, na wala ng matatakbuhan, ay handang gawin ang pinakamalupit at pinakadesperadong hakbang para wasakin ang lahat, kahit pa ang sarili niya. Ang opisina ni Jasmine sa BGC ay naging isang war room. Kasama ang kanyang bagong abogado, si Attorney Romero, isang matalas at walang takot na litigator. Inilatag nila ang mga ebidensyang nakalap ni Mr. Reyes. Ang mga dokumento ay tila mga sundalo na nakahilera para sa huling laban. Mga kopya ng mga bank transfer mula 20 taon na ang nakalipas na nagpapakita ng biglaang pagpasok ng malaking pera sa account ni Imelda mula sa isang offshore company. Mga sinumpaang salaysay mula sa mga dating empleyado ng Santos Textiles na nagpapatunay sa mga maruruming taktika na ginamit para pabagsakin ang kumpanya. At ang pinakamatibay sa lahat, ang orihinal na papeles ng pagkakatatag ng Bahay Pag-asa Foundation na malinaw na nakapangalan sa mga magulang ni Jasmine. Ang plano ay simple, sabi ni Attorney Romero. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. Hihiling tayo ng isang emergency meeting sa Board of Trustees ng Bahay Pag-asa.
Bilang nag-iisang tagapagmana ng mga nagtatag, may boses ka na ngayon. Ipipresenta natin ang ebidensyang ito. Hindi lang natin mapapatunayan ang masamang intensyon ni Imelda, kundi maipapakita rin natin na ang buong kayamanan ng Divilla ay nakatayo sa isang pundasyon ng kasinungalingan. Walang hukom na hindi papanig sa'yo kapag nalaman nila ito. Mababawi mo si Angela. Isang pakiramdam ng nalalapit na tagumpay ang bumalot kay Jasmine. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakita niya ang liwanag sa dulo ng lagusan. Hindi na ito isang maliit na sinag. Ito ay isang nagliliyab na araw. Ngunit ang tadhana ay may sariling paraan ng paglalaro. Habang nasa gitna sila ng pagpaplano, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa kanyang opisina. Ang kanyang sekretarya ay pumasok na may pag-aalangan. "Ma'am, may naghahanap po sa inyo. Ayaw pong magpasabi ng pangalan, pero mapilit po siya." Napakunot ang noo ni Jasmine. "Sige, papasukin mo." Ang pumasok sa pinto ay isang multo mula sa kanyang nakaraan, ang babaeng naging simula ng kanyang pagkasira. Si Isabel, napatayo si Jasmine, ang kanyang katawan ay agad na naging alerto. "Anong ginagawa mo rito?" Malamig niyang tanong. Ang Isabel na nasa harapan niya ngayon ay malayong malayo sa babaeng nakita niya sa mga litrato. Ang mamahaling damit ay naroon pa, ngunit ang kumpiyansa ay wala na. Napalitan ito ng pamumutla at isang desperadong takot sa kanyang mga mata. "Jasmine, kailangan mong makinig sa akin," sabi ni Isabel. Ang boses ay nanginginig. "Wala na kami ni Ricky. Itinapon na nila ako na parang basura. Ngayong wala na silang pera. Pero hindi yan ang dahilan kung bakit ako narito." Lumapit ito. "Narinig ko sila. Si Imelda at si Ricardo. May plano sila." "Anong plano?" tanong ni Jasmine. Hindi pa rin nagtitiwala. "Si Angela," sabi ni Isabel. Ang mga matay nanlalaki sa takot. Aalisin nila siya sa bansa. Ngayong gabi. May flight sila papuntang Singapore. Gagamitin nilang dahilan ng isang pekeng medical condition. Kapag nailabas na nila si Angela, habang buhay mo na siyang hindi makikita. Ang bawat salita ay tila isang suntok sa sikmura ni Jasmine. Ito ang pinakamasamang bangungot niya. Naramdaman ni Imelda na malapit na itong matalo at gagawin nito ang huling pinakamalupit na hakbang. "Bakit mo to sinasabi sa akin?" tanong ni Jasmine. Ang isip ay naguguluhan. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Isabel. "Dahil ayokong manalo ang demonyong yon. Ginamit niya ako. Ginamit ka niya. Gagamitin niya ang lahat, kahit ang sarili niyang apo." Bago pa man makapagproseso ng tuluyan si Jasmine sa balitang yon, ang kanyang telepono ay biglang nagring. Isang numero ng isa sa kanyang mga manggagawa sa sinag. "Ma'am!" sigaw ng boses sa kabilang linya, puno ng takot at pagkataranta. "Ma'am, nasusunog po. Yung sinag workshop. Nasusunog po ang lahat." Isang pakana, isang distraksyon. Alam na niya, habang sinusunog nila ang kanyang negosyo, itatakas naman nila ang kanyang anak. Isang perpektong, demonyong plano. "Attorney, tawagan mo ang airport police. Pigilan ninyo ang lahat ng flight papuntang Singapore." Sigaw niya kay Attorney Romero bago tumakbo palabas ng opisina. Ang susi ng kotse ay nanginginig sa kanyang kamay. Ang biyahe papuntang airport ay isang malabong bangungot. Ang ulan ay biglang bumuhos ng malakas na tila nakikidalamhati sa kanya. Ang traffic ay tila gumagapang. Bawat segundo ay isang karayom na tumutusok sa kanyang pasensya. Nang sa wakas ay makarating siya sa terminal, tumakbo siya na parang wala nang bukas. Hindi niya alintana ang mga taong nababangga niya. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Angela. Hinanap niya ang departure board. Ang kanyang mga mata ay ligaw na naghahanap ng flight number na ibinigay ni Isabel. At nakita niya ito, Singapore Airlines, Flight SQ919.
At sa tabi nito, sa kulay pulang mga letra, ang salitang halos magpaguho sa kanyang mga tuhod, departed. Hindi, bulong niya. Hindi pwede. Tumakbo siya papunta sa airline counter. Itinutulak ang mga nakapila. Yung flight papuntang Singapore. Kakalis lang ba? Pakiusap. Kailangan kong makita ang listahan ng mga pasahero. Ang anak ko. Nandoon ang anak ko. I'm sorry, ma'am, sabi ng staff, puno ng awa ngunit walang magawa. The flight has already taken off. Hindi po kami pwedeng magbigay ng passenger information. Tumalikod siya mula sa counter. Ang lakas ay unti-unting nawawala sa kanyang katawan. Ang ingay ng airport, ang mga tawag sa mga pasahero, ang tunog ng mga humihilahod na maleta, ang tawanan ng mga pamilya ay unti-unting humina at naging isang malabong ugong. Ang kanyang negosyo, ang kanyang sinag, ay abona. Ang kanyang ebidensya, ang kanyang plano, ay wala ng silbi. Ang kanyang anak, ang kanyang Angela, ay wala na. Nawalan ng balanse si Jasmine, napaluhod siya sa gitna ng abalang terminal. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa isang hagulgol na walang tunog. Lahat ay nawala. Sa ikalawang pagkakataon, kinuha sa kanya ang lahat. At sa pagkakataong ito, tila wala ng pag-asang makabangon pa. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, habang nakaluhod sa malamig na sahig ng airport, nagring ang kanyang telepono. Hindi niya ito pinansin, ngunit patuloy ito sa pagring. Sa huli, sa natitirang lakas, dinampot niya ito. Isang numerong pamilyar na pamilyar sa kanya. Ang numero ni Ricardo. Sinagot niya ito, handa nang isigaw ang lahat ng kanyang galit. Ngunit naunahan siya ng boses sa kabilang linya. Isang boses na basag, nanginginig, at puno ng pagsisisi na ngayon lang niya narinig. Jasmine, patawarin mo ako. Sabi ni Ricardo, humihikbi. Kailangan mong malaman ang totoo. Ang katotohanan ay tila tubig. Maaari mo itong subukang itago sa likod ng isang dam na gawa sa kasinungalingan. Ngunit palagi itong makakahanap ng siwang. At kapag sa wakas ay gumuho mo ang dam, ang ragasan nito ay walang awa. Tinatangay ang lahat ng kasamaan, hinuhugasan ang lahat ng dumi, at iniiwan lamang ang mga batong naging pundasyon ng lahat. Ang paghuhukom ay hindi palaging nangyayari sa isang korte. Minsan, ito ay sa isang silid, kung saan ang isang duwag na puso ay sa wakas ay nagkaroon ng tapang na magsalita. Ang boses ni Ricardo sa telepono ay ang tunog ng isang taong tuluyan ng nabasag. Hindi na ito ang mayabang at duwag na lalaking kilala ni Jasmine. Ito ay ang tunog ng purong pagsisisi. Nasaan ka? Tanong ni Jasmine. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Naubos na sa pag-iyak. Malapit lang, sagot nito. Magkita tayo. May ibibigay ako sa'yo. Pakiusap, Jasmine. Ito na lang ang tanging paraan para maitama ko ang lahat. Nagkita sila sa isang parking lot na halos walang tao sa ilalim ng isang pumapalyang ilaw ng poste. Ang ulan ay humina na at naging ambon. Lumabas si Ricardo mula sa kanyang sasakyan. Ang mamahalin nitong damit ay gusot, ang buhok ay magulo, at ang kanyang mga mata ay namumugto. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang maliit na voice recorder. Hindi ko na kaya, Jazz, sabi niya. Ang boses ay basag. Nung makita ko si Mama na nag-eempake ng gamit ni Angela, nung marinig ko siyang tumatawa habang kausap ang abogado niya tungkol sa pagsunog sa sinag, may kung anong nagbago sa akin. Naalala ko ang lahat ng sinira niya, ang sinira natin. Inabot niya ang recorder. Hindi umalis si Angela. Napatitig si Jasmine sa kanya, hindi makapaniwala. Ano? Isang palabas lang ang lahat. Paliwanag ni Ricardo. Ang mga salita'y bumubuhos na tila isang agos. Ang flight, ang pag-alis ni Isabel, isang palabas para malito ka.
para isipin mong wala na. Ang plano talaga ni Mama ay ilipat si Angela sa isang mas malayong probinsya bukas ng umaga, sa isang lugar na hindi mo kailanman mahahanap. Nasa bahay Pag-asa pa rin siya ngayon. Isang bagong pag-asa, mas matindi at mas maliwanag, ang sumabog sa dibdib ni Jasmine. Itong recorder, patuloy ni Ricardo. Pagkatapos mong tumawag sa akin noon para sabihing maghiwalay na tayo, sinimulan kong i-record ang mga pag-uusap namin ni Mama. Hindi ko alam kung bakit, siguro para protektahan ang sarili ko. Pero kanina, sinadya ko na. Kinausap ko siya. Inamin niya ang lahat. Nanginginig ang mga daliri ni Jasmine habang kinukuha ang recorder. Bakit ngayon lang, Ricky? Bakit? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Ricardo. At sa unang pagkakataon, nakita ni Jasmine ang isang totoong emosyon sa kanya. Hindi takot o kasakiman, kundi purong kahihiyan. Dahil duwag ako, at dahil sa kaduwagan kong yon, nawala ko ang nag-iisang babaeng tunay na nagmahal sa akin. Tumalikod ito at nagsimulang maglakad palayo. Patawarin mo ako, Jasmine. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa'yo. Para maging malaya ka na. Sumakay ito sa kanyang kotse at umalis. Nag-iwan ng isang landas ng mga sirang pangako at isang maliit na aparato na may hawak ng kapangyarihan ng katarungan. Kinaumagahan, isang emergency meeting ng Board of Trustees ng Bahay Pag-asa ang ipinatawag ni Attorney Romero. Dumating si Imelda de Villa. Suot ang kanyang kapangyarihan na tila isang balabal. Ang mukha ay puno ng kumpiyansa. Tumingin siya kay Jasmine na nakaupo sa kabilang dulo ng mahabang mesa na may isang mapanuyang ngiti. Para sa kanya, tapos na ang laro. Ano ang kabuluhan ng pulong na ito, Attorney? Tanong ni Imelda, nakatingin kay Romero. Ang batang iyon ay nasa kustodya ng aking anak. Walang anumang legal na basehan para rito. Tumayo si Jasmine. Ang kanyang presensya ay kalmado ngunit mabigat. Hindi ito tungkol sa legal na basehan lang, Mrs. De Villa. Ito ay tungkol sa moralidad at sa kasaysayan. Naglakad siya papunta sa harap at ipinakita sa board ang mga dokumento ng pagkakatatag ng ampunan na may pangalan ng kanyang mga magulang. Ang mga miyembro ng board na karamihan ay mga matatandang kaibigan ng pamilya Santos ay napatingin sa kanya ng may pagkabigla at pag-unawa. Ang ngiti ni Imelda ay nagsimulang maglaho. At ngayon, patuloy ni Jasmine, gusto kong iparinig sa inyo ang isang kwento. Ang totoong kwento kung paano nagsimula ang De Villa Corporation. Inilagay niya ang voice recorder sa gitna ng mesa at pinindot ang play. Ang boses ni Imelda, arogante at walang pagsisisi, ay pumuno sa silid. Oo, ako nga ang nagpabagsak sa kanila. Sila ang mahina. Ako ang matalino. Ginamit ko ang pera ng kumpanya nila para itayo ang sarili kong imperyo. Sumunod ang boses ni Ricardo. Pati ang pagsunog sa sinag, Mama, plano mo rin iyon? Ang tawa ni Imelda sa recording ay nakakapangilabot. Siyempre, isang maliit na sakripisyo para sa mas malaking tagumpay. Ganyan ang laro, Ricardo. At sa larong ito, ako ang laging panalo. Ang katahimikan sa silid pagkatapos ng recording ay nakakabingi. Ang mukha ni Imelda ay namutla, napalitan ng purong takot at hindi makapaniwalang galit. Tumingin siya kay Jasmine, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Sinungaling! Gawa-gawa lang yan! Isa kang ahas! Sigaw niya, nawawala na sa kontrol. Ngunit huli na ang lahat. Isa sa mga board member, isang matandang lalaki na pinakamatalik na kaibigan ng ama ni Jasmine, ang tumayo. Tumawag kayo ng pulis, sabi niya sa security guard. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. At pigilan ninyo ang sinumang tangkang ilabas si Angela Santos de Villa mula sa gusaling ito. Gumuho ang mundo ni Imelda. Sumugod siya papunta kay Jasmine na tila isang hayop na nasukol, handang manakit.
Ngunit bago pa siya makalapit, hinarang na siya ng mga gwardiya. "Hindi pa tayo tapos!" Sigaw niya kay Jasmine habang hinihila siya palabas. "Hindi pa ako tapos sa'yo." Nang dumating ang mga pulis, si Imelda ay hindi na isang reyna. Isa na lamang siyang babaeng nagwawala. Ang kanyang mga sigaw ay umalingaw-ngaw sa pasilyo habang kinakabitan siya ng posas. Bago siya tuluyang ilabas, tumingin siya kay Jasmine sa huling pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay nangangako ng paghihiganti. Ngunit hindi na natatakot si Jasmine. Naiwan siyang nakatayo sa tahimik na conference room. Ang tunog lamang ng kanyang paghinga ang maririnig. Tapos na. Ang digmaan ay tapos na. Ang bawat bagyo ay nagtatapos. Ang pinakamadilim na gabi ay nagbibigay daan sa isang bagong umaga. At pagkatapos ng lahat ng sakit, lahat ng luha, at lahat ng laban, ang puso ay nakakahanap ng paraan para muling humilom. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagbagsak ng kaaway, kundi ang pagtayo muli, mas matatag at mas buo kaysa dati. Sa isang kapayapaang ikaw mismo ang lumikha. Lumipas ang 6 na buwan. Ang mga balita tungkol sa pagbagsak ng pamilyang De Villa ay mabilis na kumalat at mabilis ding nalimutan ng publiko na tila isang tsismis na nalumana. Si Imelda ay nahatulan ng maraming taon sa bilangguan para sa mga kasong estafa, arson, at attempted kidnapping. Ang kanyang imperyo na itinayo sa kasinungalingan ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Si Ricardo naman, matapos tumestigo laban sa sarili niyang ina, ay nawala na parang bula. May mga nagsasabing namumuhay ito ng simple sa isang malayong probinsya, tinatakasan ng anino ng kanyang pangalan at mga pagkakamali. Para kay Jasmine, ang mga balitang iyon ay tila ingay na lamang sa malayo. Ang kanyang mundo ay hindi na umiikot sa kanila. Ang sinag ay muling isinilang mula sa abo. Sa tulong ng insurance at ng lumalakas nitong reputasyon, na itayo ni Jasmine ang isang mas malaki at mas magandang workshop. Ngayon, hindi lang siya isang negosyante. Siya na rin ang bagong chairperson ng Board of Trustees ng Bahay Pag-asa, tinutupad ang pamanang iniwan ng kanyang mga magulang. Ang ampunan ay hindi na isang lugar ng kalungkutan para sa kanya, kundi isang simbolo ng pag-asa. Ngunit ang lahat ng tagumpay na yon ay walang halaga kumpara sa isang bagay, ang pinakamahalaga sa lahat. Ang unang araw na opisyal nang ibinalik sa kanya ang kustodya ni Angela ay isang araw na hindi niya malilimutan. Naglakad siya papasok sa Bahay Pag-asa, hindi bilang isang desperadong ina na nagmamakaawa, kundi bilang tagapagligtas ng kanyang anak. Nakita niya si Angela sa hardin, nakaupo sa parehong duyan, yakap-yakap pa rin ang pudpod na manika. "Angela?" Tawag ni Jasmine. Ang boses ay malambing. Dahan-dahang lumingon ang bata. Nang makita nito kung sino ang tumatawag, ang mga mata nito'y nanlaki. "Mama?" Bulong nito na tila hindi makapaniwala. "Nandito na si Mama, anak," sabi ni Jasmine, lumuluha habang nakangiti. "Uuwi na tayo." Tumakbo si Angela papunta sa kanya at sa sandaling mayakap niya muli ang kanyang anak, naramdaman ni Jasmine na siya ay buo na. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagod ay naglaho. Ito ang kanyang tagumpay. Ito ang kanyang mundo. Isang araw, dinalaw ni Jasmine ang puntod ng kanyang mga magulang. Nag-iwan siya ng isang palumpon ng mga puting bulaklak at isang maliit na piraso ng tela na hinabi niya na may mga kulay ng asul at dilaw, kapayapaan at pag-asa. "Mapa," bulong niya sa hangin. "Natupad ko na po ang pangako ko, na ipaglaban ko na po ang para sa atin. Sana, kung nasaan man kayo, masaya kayo." Habang paalis na siya, may nakita siyang isang sobre na nakapatong sa kanyang sasakyan. Walang pangalan ang nagpadala. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang sulat kamay. Kilala niya ang sulat na yon.
Jasmine, simula ng sulat. Walang sapat na salita para humingi ng tawad. Alam kong huli na ang lahat at hindi ko hinihiling na patawarin mo ako. Ang tanging hiling ko lang ay sana mahanap mo ang kaligayahang matagal na ipinagkait sa'yo. Ang kaligayahang hindi ko naibigay. Maging masaya ka, Jasmine. Iyon na lang ang tanging dasal ko. Ricky. Tinitigan niya ang sulat ng matagal. Pagkatapos, marahan niya itong tiniklop at itinago. Walang galit, walang sakit. Tanging isang tahimik na pagtanggap. Tapos na ang kabanatang iyon ng kanyang buhay. Ang huling eksena ng kanilang kwento ay hindi naganap sa isang mansyon o sa isang opisina. Ito ay sa dalampasigan. Ang araw ay papalubog, pinipinta ang langit ng mga kulay kahel at rosas. Si Jasmine at Angela ay magkasamang gumagawa ng isang kastilyong buhangin. Ang kanilang mga tawanan ay sinasabayan ng marahang alon. Si Angela, na muling naging masigla at masayahin, ay naglagay ng isang maliit na kabibe sa tuktok ng kanilang kastilyo. "Tingnan mo, Mama! Ang ganda ng palasyo natin!" Ngumiti si Jasmine, isang nangiting abot hanggang sa kanyang mga mata. "Oo, anak. Napakaganda." Tumingala si Angela sa kanya. Ang mga mata ay puno ng kuryosidad. "Mama, tayo na lang po ba dalawa?" Hinaplos ni Jasmine ang buhok ng kanyang anak at niyakap ito ng mahigpit. Tumingin siya sa malawak na karagatan, sa walang hanggang abot tanaw kung saan nagtatagpo ang langit at dagat. Naramdaman niya ang init ng yakap ng kanyang anak, ang simoy ng hangin, ang tunog ng kalikasan. At sa sandaling iyon, nahanap niya ang sagot. Ang kaligayahang hindi nakasalalay sa isang lalaki, sa isang kasal, o sa pag-aproba ng iba, kundi sa sarili niyang lakas at sa pagmamahal na nasa harapan niya. "Oo, anak," bulong niya, ang puso'y puno ng kapayapaan. At sapat na tayo. Sa huling bahagi ng kwento ni Jasmine, malinaw na ipinakita na walang kasinungalingan o kasamaan ang maaaring magtago magpakailanman. Ang mga taong nanlinlang, nagnakaw ng ari-arian, at sumira ng isang pamilya ay humarap din sa hustisya, habang ang babaeng minsang nawalan ng lahat ay ginantimpalaan ng pinakamahalagang bagay, ang kanyang mga anak, dangal, at isang buhay na siya mismo ang humubog. Mula sa kanyang mga kamay na humabi ng sinag, hindi lamang niya itinayo ang isang negosyo, kundi muling binuo ang tiwalang winasak ng 10 taon ng pagdurusa. Ipinapaalala ng kwentong ito na maaaring manalo ang kasamaan sa simula. Ngunit ang pagtitiyaga at paniniwala sa sarili ang tunay na nagwawagi sa huli. Ikaw, kung dinala ka ng buhay sa sukdulang kawalan ng katarungan, susuko ka ba? O tatayo tulad ni Jasmine? May mga sakit ka bang tahimik na pinapasan ngayon? Bago tayo magtapos, nais kitang kamustahin. Maayos ba ang puso mo sa araw na ito? Kung may damdaming nais mong ibahagi, narito ang channel na ito, hindi lang para magkwento, kundi para makinig at umunawa sa iyo.